Ngayon daw pong first quarter ito ipatutupad. Ano ho ba ito basically po, Sir Director? Ang Vehicle Fuel Economy Labeling Program o VFELP ay programa sa ilalim ng Republic Act 11285 o ang Energy Efficiency and Conservation Act na naisabatas noong 2019. Ang layon po ng VFELP ay magbigay ng impormasyon sa fuel efficiency ng mga sasakyang mabibili sa merkado. Opo, kung 2019 pa po ito, talaga ho bang sinasabi sa batas na ngayon lang ito dapat ipatupad? Nagkaroon po tayo ng masusing proseso ng koordinasyon sa ating mga stakeholders. Kaya nga po medyo na inabot lang na ngayon lang po natin na ilabas. Hindi po agad-agad siyang naipatupad dahil nga po nakipag-coordinate tayo sa ating mga stakeholders, Manong Ted. Aba kung 6 years na coordination yan, sigurado ako. matagal na panahon yun. Ha? Anyway, basically po, ito pong labeling na ito, ano ho, itong Vehicle Fuel Economy Labeling Program, paano po ito? Ito ho ba sa lahat lamang ng brand new vehicles? Ngayon, Manong Ted, ang ating implementasyon ay doon sa mga bagong sasakyan na binebenta sa merkado. Ang mga obligadong magkaparehistro dito at maglagay ng ating tinatawag na fuel economy label at fuel economy sticker ay yung mga manufacturers, importers, distributors, dealers at rebuilders nga na mga nagbebenta. Ang inspection po nito, Manong Ted, ay ginagawa sa point of sale. So kailangan pag nakita yan, whether physical store po siya or online, dapat nakikita po ng ating mga kababayan yung ating pong fuel economy label at fuel economy sticker. Pwede bang sabihin na dapat po ito nanggagaling sa manufacturer? Paglabas po ng kasa, dapat nakalagay na po itong label na ito? Ang atin pong koordinasyon nung ginagawa po at binabalangkas natin yung mga regulasyon, ang i-inspectionin po ng ating DOE at yung atin pong mga partners pag nagsimula po yung ating enforcement activities sa point of sale, Manong Ted. So ibig pong sabihin nito, doon lang natin titignan yon kung nandun yung label. Ngayon, naglabas rin po kami ng mga obligasyon kung sino, pag nagkataon na nag-enforce nga tayo, wala yung label, sino po yung mananagot. So again, so point of sale, kumbaga, dito po sa mga distributor na, sa mga showroom, dapat na andun na po itong mga label stickers na ito. Tama po yun, Manong Ted. Pero gaya nga po ng sinabi ko, kanya-kanya po yan, depende sa manufacturer, dun sa nag-import, kung paano niya po i-enforce. Kaya kami, ang ginawa namin, nag-coordinate kami, pinaliwanag po ng ating DOE na ang titignan natin, dapat pag nasa bentahan na, nasa merkado, meron dapat label. Okay, ito ho bang point of sale na binabanggit po ninyo na dapat na andoon po itong mga stickers na ito? May specific ho ba ito? Kung saan nakalagay yung sticker, gaano kalaki yung sticker, ano yung nakalagay sa sticker? Tama po yan, Manong Ted. Yung atin pong dimensions, nakalagay na po ito dun sa ating na ipalabas na implementing guidelines. Yung sukat po niya, kung matatandaan ko po, parang malaki lang po ng konti sa index card. Tapos yung atin pong sticker ay mabilog po siya na siguro 1/8 naman po ng actual size ng ating index card. Yung lokasyon po nung sa label, Manong Ted, basta nakikita ng ating mga consumer, yun po yung nakalagay. Yung sticker po ang may specific na lokasyon, kung motor po ito or sa sasakyan, yun po lang ang merong specific location. Pero yung ating pong label, per se, bahala na po yung ating mga nagbebenta. Opo, yung sticker na ito, ano po nakalagay doon sa sinasabi nyo na may specific po nalagyan? Opo, yung po kasi ating label, pwede po siyang tanggalin, Manong Ted. Pagkatapos pong mabenta yung sasakyan, yung sticker po yung maiiwan. May QR code po yung ating label at yung sticker kung saan pag in-scan po ito, makikita ng ating mga kababayan yung updated na impormasyon dun sa pagkonsumo nga po, sa greenhouse gas emission, yung atin pong sasakyan na nabili o pinapatakbo na. So most likely ito pong mga specific na po detalye sa consumption po ng makina, nung otong to, I suppose nasa engine area yan, nandito po sa may hood area yan, hindi po naka-expose sa labas. Tama po yung sa sticker po, nakalagay sa, kung matandaan ko, Manong Ted, dun sa motor may box pong paglalagyan yan. Dun sa mga sasakyan,
depende po sa laki ng sasakyan, meron rin pong specific siyang paglalagyan doon sa sticker. Opo, opo. Hindi naman sa windshield 'yan, 'di ba? Hindi po, Ay, no? Hindi, no? Hindi naman po Okay. ata. Opo, Opo. dapat hindi, no? Dapat hindi. Anyway, so ano po ang nakalagay dapat doon po sa sticker na ito? Ano po ang specific po na sinasabi ho ng inyo pong guidelines? Opo. Ang nakalagay dito, Manong Ted, yung ni-requirement rin sa ilalim nga po ng ating batas, Mm. nilalagay po natin yung greenhouse gas, combined carbon dioxide emission, Mhm. yung pong fuel economy per 100 kilometers per liter gas equivalent. Mhm. Ang layon nga po nito, makikita kung kailan ginawa po yung sasakyan, ano pong modelo, ano pong type, ano po ang ginagamit niya na panggatong. Kasi tulad nga po nung last interview natin, Manong Ted, madami na rin po ngayong mga electric vehicles sa merkado. Mm-mm. So yun po, makakapagkumpara na ang ating mga kababayan kung ano ba ang efficiency nitong internal combustion engine at nitong electric vehicle. Kasi isa lang po ang unit of measurement natin, kilometer of liter gasoline equivalent na po. Oo. So nakalagay doon kung ang gaano kalakas o katipid ito sa gasolina or diesel at yung kanyang mapamuksang emisyon, no, na nanggagaling sa tambutso. Yun po iyon. Tama po yun. Pero pag in-scan nga po yung QR code, Mhm. madami pa pong ibang additional information yon na makikita yung ating mga kababayan. Okay, kapag wala po itong sticker na itong label na ito at yung fuel economy sticker na ito, ano pong kaparusahan doon po sa dealer kung ito ho nga ay sa point of sale area? Go ahead, sir. Meron po tayong penalties, administrative fines po ito. Nasa 50,000 po pataas. Depende po dun sa kung paulit-ulit po yung ating violation. Pero Manong Ted, marapatin ko lang ring isabihin sa ating mga nakikinig at saka kung may mga dealers rin nga po, yung atin layon sa programa ay hindi tayo maghanap ng mga violators. Ang layon po natin ay compliance. Mhm. Kaya sa pakikipagtulungan nga po namin sa kanila, magmula po Marso hanggang katapusan ng 2027, magpa-familiarization po muna tayo, Manong Ted. Kung kami po ay mag-enforcement, hindi kami nakita, Mhm. wala po kaming i-impose na penalties. Ang mahigpit pong pag-i-impose ng penalties pag napagkasunduan po namin sa ating stakeholders, magsisimula po ng 2028.